Marquez. We have to follow the law. Otherwise, whatever we do is not legitimate. And we have to be very, very clear that... Palmo, we have to follow the law pero hindi kayo nagfa-follow ng law. Bongbong, ikaw ang pumirma ng 2025 GAA. Ang yabang-yabang mo pa sa harap ng Judicial Bar Council of the Philippines. Ang yabang-yabang mo pa nung sinasabi mo sa kanila na you've reviewed 4,000 pages. You've analyzed, you've studied, you've vetoed some. You signed it, you reviewed it, tapos ganito ka magnanakaw yung 2025 budget, tapos sasabihin mo dumaan sa due process. Dapat nga, ma-impeach ka na kagad eh. Wala nang sabi-sabi, dapat ma-impeach ka kagad eh. Dapat mawala ka kagad sa posisyon eh. Dapat nga, hinahablot ka na pababa dyan eh. Dahil kasalanan mo lahat yan. Kung hindi mo pinirmahan yun, eh di sana hindi tayo ninakawan ng bonggang-bongga ng mga... Taki mo, tatlong budget na yung pinirmahan mo. Puros, kawatan. Magandang araw mga banateros. Mabuhay ang bansang Pilipinas. Kamusta naman ang buhay-buhay? Ito na naman ang inyong pinakapaboritong fake news peddler sa bayat balat ng YouTube, Boss D. Another day, another uratan session, at papasakitin na naman natin ang mga katawan, atay, balumbalunan, puso, isip at kaluluwa ng lahat ng mga switik sa pamahalaan, lahat ng mga salot, lahat ng mga hayop, lahat ng mga animal, lahat ng mga kupal, lahat ng mga magnanakaw, sindikato, kurakot sa gobyerno, mga banal na aso, mga santong kabayo, mga linis-linisan, bait-baitan, mga demonyo, Satanas, Judas, Barabas, Hestas naman. Nako po mga bossing, at talaga namang mainit pa rin ang mga issues sa bayan natin. Kahit weekend kahit weekend meron silang ganap. Usually mga bossing kapag weekend, wala masyadong ganap yan. Pahinga ang mga magnanakaw na mga taga-gobyerno pagka-weekend. Kasi doon nila ginagastos yung mga kinukulimbat nila sa gobyerno eh. Yung mga ninanakaw nila sa inyo bilang mga nagbabayad ng mga buwis na mga matitinong tao. Yun yung kanilang araw kung saan inuubos nila o ginagasta nila pansamantala yung mga nanakaw nila sa inyo weekend. Pero itong weekend may mga malulupit na mga balita pa rin. At simulan natin doon sa... dito muna tayo pala. Dito muna tayo magsimula sa... doon sa statement ni Amy Marcos. Napasana all siya eh. Si Amy Marcos meron siyang statement. Napasana all siya doon sa mga senador. Iko-connecta ko lang to doon sa nakaraan kong vlog. Etong sinasabi ko nung nakaraan, di ba? Nung nakaraan, di ba may sinasabi ako sa inyo na si Risa Ontiveros, magtataka ka si Risa Ontiveros kung papaano siya nagkaroon ng amendments at insertion/insertion. Amendment/insertion. Kasi ang sabi nila, yun daw amendment at saka insertion, iisa daw yan. Sabi din ni Franklin Drilon, magkaiba lang ang pangalan at magkaiba ang literal na definisyon. Pero sa Kongreso at Senado, iisa lang daw ang ibig sabihin yan, insertion. Masama ba ang insertion? Hindi masama ang insertion. Pero ang masama sa insertion kung anong klaseng insertion. Kasi kung halimbawa ikaw, senador ka, congressman ka, ang insertion mo, flood control project.
bawal na bawal po yung flood control project o any infrastructure insertion. Bakit? Trabaho po kasi yan ng executive. Trabaho po yan ng DPWH. Yung budget para dyan or mag-construct para dyan. Hindi mo na kailangang i-project yan. Bilang isang senador, hindi mo dapat i-project yan. Halimbawa, si Risa Ontiveros, ang dapat na pinoproyekto niya, yung para sa mga kababaihan dahil yun ang ina-advocate niya na siya ang champion ng human rights at mga kababaihan at kabataan. O di sana, yung mga insertions niya, according doon. Pero magkaroon ka ng insertion about flood control project, senadora ka, hindi ka man taga DPWH, hindi ka naman advocate ng build program. Galit na galit ka nga sa build program, tapos meron kang mga amendments tungkol sa or insertion tungkol sa mga flood control project, mga multipurpose hall. Di ba? Maling-mali 'yun. So bawal na bawal daw 'yun according to Attorney Libayan, yung kaibigan ni Banat Bay. Ewan ko doon kung totoo yung sinasabi nun. Pero sabi niya, may Supreme Court ruling daw. Bawal na bawal kasi nga hindi naman daw yan trabaho ng mga mambabatas. Yung mag-construct at lalong-lalo na yung mag-request ng mga construction patungkol sa kanilang mga lugar. Kaya nga, halimbawa, ako, Maynila, o binabaha yung Maynila, o yung mayor ang magre-request niyan. Yung mayor ang magre-request sa DPWH na DPWH, eto kasi yung problema ng lugar ko. O malaki naman yung naiaambag ng buwis ng namin, ng saro namin. Dito sa malaki naman yung naiaambag ng namin ng aming syudad sa pangkalahatang budget. Kasi bumabaha dito, gawa ng itong ilog na to, kailangan to maging ganito, ganyan. Kasi may engineering office din naman ng mga LGU magre-request sila sa DPWH. At yung DPWH ang magre-request ng budget para doon. Ganun yun. Hindi dapat congressman Hindi kasi nga, ang problema kapag mayroong kapangyarihan ng senador at congressman na magpasok ng mga proyekto na ganito na may malalaking budget, ayan na nga, sila na rin yung contractor, sila na din yung sila na din yung requestor. May conflict of interest na kasi itong mga congressman, they are working around kung ano yung batas. So ito ngayon kay Risa Ontiveros, nagtataka nga tayo bilang siya ay isang oposisyon, bilang siya ay hindi naman maka-Marcos, hindi naman siya kakampi ni Bongbong for the longest time, galit na galit nga yan kay Bongbong at sa pamilya Marcos. Magtataka ka papaanong itong si Risa Ontiveros nakapagpa-approve ng 3 billion punto 35. Papaano siya nakapagpa-approve ng ganung kalaking budget? Samantalang hindi naman siya administrasyon. Kalaban naman siya ng administrasyon, laging ganun. Papaano siya nakapag-insert? Etong kapatid na si Amy Marcos, according kay Amy Marcos, marami akong gustong tulungan, pagbigyan, ngunit lahat ng proyekto, tulong sa ibang sangay ng gobyerno at mamamayan, insertion man ang tawag nila dyan o institutional amendment, hindi ako pinagbigyan. Basta galing sa akin, ang sagot nila ay FLR. Ang ibig daw sabihin nun, for later release. Pero para sa kanya daw, First Lady reject. Ngayon, alam naman natin na itong si First Lady Marcos ay isang dilawang tae. Ito po ay pinsan ng hari ng mga dilawang bobo na si Mar Rojas, na kaibigan ng dilawang demonyo na si Pinoy at nung pamilyang mga Aquino, na mga dilawang satanas na pamilya. Mga salot sa lipunan. So itong si Pinklawan na si Risa Ontiveros, may mga request siya. Hindi naman niya kakampi si Bongbong Marcos, pero napa-approve niya. Naghahalaga ng 3 billion.
3 beses na mas malaki sa budget na hinihingi ni VP Sara for 2026 ha. Oo, kasi nung nakaraan 700 million lang yung hinihingi nila. Ilang 700 million sa 3 billion? 4 o 4 na mas malaki. Yung insertion lang ni Risa Ontiveros kesa sa budget ni Inday Sara. Ang insertion ni Risa Ontiveros 3 billion. Sino ang nag-approve niyan? According to Amy Marcos, FLR. Baka daw First Lady release. Kasi nga, katulad ng sinasabi ko sa inyo, isang malaking question mark, makakapagpa-approve si Ontiveros ng ganung kalaki, nakalaban siya. Meron siyang ginawa sa administrasyon na ito. Kaya pinayagan yung kanyang mga insertions na yan. Kaya pinayagan yung mga insertions, constitutional or institutional amendments. Palagay ko dahil dyan sa FLR na yan. First Lady release. Sino ba ang mga kalaban? Di ba kalaban Duterte, Pastor Quiboloy, SMNI. Itong mga dilawan na to, you can always connect them to the Reds. Meaning yung mga makakaliwa, you can always connect Liberal Party to the left. Hindi ba nung panahon ni Marcos Sr. ang naging problema niya? Itong sila Ninoy na di umano mga komunista. Ngayon ganun din. Noon magkalaban, ngayon magkakampi na. At dito sa statement na ito ni Amy Marcos, ang ibig sabihin nito, malakas talaga si Inday Sara. Baka kapatid na ng presidente, rejected lahat ng mga amendments, institutional amendments and insertions. Samantalang si Risa Ontiveros nakalaban 3 billion. Pero wag kayong magpapaano pero mga bossing, huwag kayong magpapalinlang dito sa insertion na to. Ang malaking question mark kasi dito, kung bakit itong si Risa Ontiveros biglang tinira ng administrasyon. Kasi kung si Risa Ontiveros ay nakakuha ng pabor sa administrasyon, nagtatrayduran itong mga makakaliwa at saka itong administrasyon. Nagtatrayduran sila. Bakit? Naggagamitan sila, pero kapag kagipitan na, nilalaglag nila yung isa't isa. Magtataka ka. Di ba, paano siya nakakuha ng ganito kalaking budget? Hindi naman siya alyado. Dahil nakinabang siya dito sa pera ng taong bayan through projects. Hindi ko sinasabing ninakaw niya yan Although madami na ngayong mga kumakalat sa social media na mga proyekto niya na mga hindi tapos. Dito kasi ang pinalalabas nila dito, si Risa Ontiveros, ipokrita. Si Risa Ontiveros kunyari champion ng human rights at walang kabahid-bahid na putik sa katawan. Walang karumi-rumi. Pag gumising daw yan, amoy angel's breath yung hininga niyan. Ganun ang ganun ang packaging kay Risa Ontiveros Bakit biglang nilaglag siya ng gobyerno ngayon? Bakit ko sinabing gobyerno? Out of the blue? Out of the blue biglang inopen ni Katunying na bata ni Lisa Araneta at Bongbong Marcos, bigla niyang inopen sa kanilang radio program. Itong si Risa Ontiveros, alam kasi nila na ipokrito ang tingin ng mga mamamayang Pilipino kay Risa Ontiveros. Alam nila na triggered ang tao basta nakikita yung mukha ni Ontiveros, yung lubog niyang pisngi. Basta yung bukbok niyang mukha at tuyot na buhok niya. Pag nakikita ng mga ng mga netizen Pilipino, gigil na gigil. Lalo na kapag kinargahan mo na ang Risa Ontiveros na linis-linisan, meron palang tinatagong baho. Ang lakas nung balita na yun, mga boss. Nung inilabas ni Katunying yun, magugulat ka din papaano nagkaroon si Katunying noong mga information na inilabas niya, yung mga listahan at kung ano-ano yung mga proyekto.
Di ba? Paano magkakaroon si Katonying? Ano yon? Broadcaster, di ba si Katonying? Araw-araw, ang daming issue ng bayan. Ano yon? Natulog siya. Tapos paggising niya, ay, tingnan ko nga si Risa Ontiveros kung may budget insertion siya. Hindi ba? Out of the blue bigla niyang sinabi na, ako'y gulat na gulat. Sa totoo lang, hindi ko talaga ini-expect na ang isang Risa Ontiveros na linis-linisan. Meron din palang mga insertions at mga amendments. Di ba? Bigla niyang inopen up yun O ngayon, eto naman si Risa Ontiveros. Akala niya hindi siya ilalaglag nung pamahalaan na lihim niyang pinagsisilbihan talaga. Lihim niyang kakampi. Hindi niya ine-expect na may mga ebidensyang matitibay si Katonying. Akala ni Risa hindi siya ipagkakanuno nung administrasyon na pinagtatrabahuan niya. Ang ginawa niya, dinay kaagad siya. Wala akong amendments, wala akong insertion, and so on and so forth, period. May tipa, period. Period. Sabi niya wala. Biglang kinaumagahan, naglabas na si Katonying ng listahan. San galing yun? Yung listahan na yun. Hindi ako naniniwala na gumising isang araw si Katonying para kunin yung mga information na yan. Although sinasabi niya na nagtrabaho siyang matagal bilang correspondent sa Senado. But it is not enough alibi para biglang all of a sudden trabahuhin niya si Risa Ontiveros. Kasi alam nila na kapag tinrabaho si Risa Ontiveros, nilagyan mo si Risa Ontiveros ng baho, sasabog talaga yan mula apari hanggang hulo. Kasi mula apari hanggang hulo, ang inis na inis sa tao na yan So nung inilabas ito ni Katonying, nawindang ang buong mundo, buong Pilipinas. Ang feed mo sa Facebook, puro si Immaculate Insertion na tawagin natin sa pangalang Risa Ontiveros. Puro Risa talagang ang social media ginugulpi talaga si Risa. Gulat na gulat si Risa ngayon, hindi niya alam na putya itong mga administrasyon na to. Ginawa akong puppet, inimbestigahan ko ng matindi si Pastor Kibuloy. Dahil kalaban nila. Ito, ano lang to inaano ko lang to, tawag dito. Gawa-gawang istorya ko lang to, hindi to totoo Pero iniisip ko na kung si Risa Ontiveros ay nakapagpa-approve ng ganong kalaking budget, pinirmahan ng presidente, ibig sabihin, ex-deal yan or meron silang deal. Hindi naman sila magkakampi, makakapagpa-approve ka ng ganong kalaki. Si Amy Marcos na kapatid, hindi nakapagpa-approve ng insertion. So may ginawa ito si Risa sa gobyerno, na pabor sa gobyerno. Kaya niya nakuha yung budget na yan, ang insertion na yan. Kaya siya nakapaglagay ng 3 bilyong halaga ng insertion at amendments na yan. Illegal ba yon? Hindi po. Nangyayari talaga yun Wala namang masama. Ang hindi tama sa nangyari is idininay ni Risa yun as if may itinatago siya. So kapag idininay mo yun, ibig sabihin ang sinungaling, kapatid ng magnanakaw, pinatunayan ni Katonying na meron siyang mga insertions talaga. So ano ito? Biglang naging si Risa Ontiveros na yung target ng taong bayan. Bakit? Kasi nga palapit na kay Bongbong Marcos yung sisi ng mga Pilipino Puro sablay na yung mga interview ni Claire Castro. Lahat ng mga speech ni Bongbong, puro kabobohan, utal-utal. Tapos, nadamay na si Saldico, nadamay na si Romualdez, papunta na kay Bongbong. Kaya, iniwas muna nila yung atensyon ng tao doon kay Bongbong Marcos, nakasapakat sa pagnanakaw, dinala muna nila kay Risa. So, ang administrasyon na to, ginagamit si Risa Ontiveros para pangharang, para pang divert. Habang inaayos nila yung mga proyekto sa mga probinsya nila, lalo na dyan sa Ilocanja, habang nagkakandara pa sila at tinitingnan nila kung sasabit ba sila, inilaglag nila si Risa. Oy Risa, hanggang ngayon, wala ka pa ring sagot. Putsang inang yan, yung nakita nyo nabasa nyo yung reply ng reply ng Liberal Party patungkol dito sa issue ni Risa Ontiveros. Diyos ko po.
Parang hindi naman nila pinagtanggol si Risa. Hindi naman nila inano doon, na nilagay doon sa kanilang press statement na si Risa ay walang insertion, walang institutional amendment. Oh, di ba? Sinabi lang nila na target si Risa, bla 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 bla, putya, linis-linisan na naman. Oh, pero hindi natin dapat tantanan itong issue ni Risa dahil napakaganda na malaman natin kung gaano siya ka-ipokrita. Oo, which is alam naman na natin na demonyo talaga yung tao na yan, pero wag tayo dapat malihis ang ating atensyon sa totoong issue ng bayan, which is itong administrasyon na ito kasama si Bongbong Marcos ay involved sa pinaka-corrupt na budget sa history ng Pilipinas. Oh, lagi nyong lagi nyong ilalagay sa isip niyo yan. Lagi kong pinag-aapoy ang mga damdamin ninyo patungkol sa gaano kayo kahirap versus gaano karangya ang buhay ng mga hinahalal nyo sa gobyerno. Dapat ganun din tayo rito. Banatan ng banatan si Risa dahil dyan sa kasinungalingan niya, okay, pero dapat hindi tayo masyadong nalilibang. At nakakalimutan na natin na ang totoong problema ng Pilipinas si Bongbong Marcos. Wala naman talagang problema kay Risa eh. Kahit mamatay si Risa mamaya, wala namang mangyayari sa Pilipinas na pagbabago eh. Oo eh. So ibig sabihin, hindi si Risa ang issue. Part lang siya ng problema. Maaaring part siya noong palpak na mga insertions na yan at pagiging ipokrita niya. Pero hindi siya ang punot dulo ng mga pagnanakaw sa bayang Pilipinas. Kung may nakinita man siya dyan sa mga insertions niya na yan, dahil siya ay nag-iipon na ng pera para sa kanyang presidential bid sa 2028, siya ay least guilty sa pagnanakaw sa bayan, sa pera ng taong bayan. Bakit? Kasi nga, merong Zaldico, merong Romualdez, at merong BBM na pumipirma ng mga korupsyon dyan sa budget. Okay, do not forget. Si Risa Ontiveros is just a diversion. Ako, I believe Risa Ontiveros is just a diversion. Oo, at dito na nga tayo mga bossing sa isang malupit na issue, which is itong si Ping Lacson. Isa na naman to ha. This is another Saywar. O ipapakita ko lang sa inyo. Nag-resign si Ping Lacson linggo-linggo. Oo, usually yung mga ganyang galawan, ginagawa yan weekdays eh. Pero ginawa ni Lacson linggo-linggo, nagbitiw siya sa pwesto. Bakit? Wala na eh. Nagbitiw sa pwesto ng Blue Ribbon ha. Wala na eh. Kasi nga, nakikita nga nila, merong apat na majority na ayaw na sa majority. So kung merong siyam ang minority, so may 14 na sila. Oo, may 14 na sila. So malakas na sila, 'di ba? Pwede na silang mang-agaw ng kapangyarihan ng Senate presidency. Di ba? So ngayon si Lacson, and nakikita din naman ni Lacson na naiipit na siya dito sa Blue Ribbon Committee at hirap na siyang protektahan. Si Bongbong Marcos, si Martin Romualdez, hirap na siyang depensahan. Kaya sabi niya siguro, it's not worth it anymore. Hindi ko na alam, masyado ng matalino ang mga Pilipino, hindi na sila nakukuha sa mga patotsyadahan sa mainstream media kasi malalakas ngayon ng mga vlogger. Ang influence ng mga vlogger ay talaga namang lumalalim na ang kapit ng mga tao sa mga vlogger, at yung perception ng vlogger minsan yun na yung sinusundan ng mga tao kaysa doon sa siraan ng siraan sa mainstream media, hindi ba? So ngayon, ito si Lacson, nakikita niya na shit. Pag napalitan ito si Soto, yari kami. Kaya ako na lang ang gagawa ng ingay, magsasakripisyo ako para at least nabigyan ko sila ng kasiyahan. No? Kasi magiging kasiyahan sa kanila na bibitawan na ni Lacson. Kasi marami na talagang hindi natutuwa sa ni Lacson eh. Dito sa investigasyon ni Lacson. Kasi ang sinasabi niya, hindi ba, katulad niyan, lumabas yung si Orly, di ba? Paglabas ni Orly,
imbis na tumutok sila doon sa mga sinabi ni Orly, dinivert ni Lacson. Dinivert ni Lacson yung usapan, dinala niya sa saan dinala ni Lacson? Sa notaryo. Dinala niya sa notaryo. Ang naging issue ngayon, yung notaryo. Tapos yung tao na notaryo na sinasabi niyang hindi niya pirma yon, ang ginawa ni Lacson, dinala niya sa RTC. Yung argumento patungkol doon sa notaryo. Sabi ni Marcoleta, teka, bakit hindi natin imbitahan na lang yung nagnotaryo dito para talagang magisa natin ng maigi? Ayaw ni Lacson. Ayaw niya kasi nga sabi niya malilihis daw yung atensyon, mababago daw yung direksyon ng hearing. Paano malilihis? Ikaw ang nagsimula. Noong pagdating sa notaryo, sumumpa na nga yung tao dyan sa Senado binibigyan mo pa ng importansya yung notaryo, secondary na lang yun. So ayaw niyang maimbita yung nagnotaryo na sinungaling daw sa Senado. O kasi nga may pinagtatakpan. Ganyan talaga yan. So wala na siyang alibay. Naubos na yung alibay ni Lacson para itong hearing na ito sa Senado ay hindi mapunta sa totoong direksyon, which is papunta ng Malacanang. Kaya nagbitiw siya. Ang problema dito mga bossing, sino ang papalit sa kanya? Kasi sino ang mamimili ng bagong Blue Ribbon Committee? Si Tito Sen. So kung hindi mapapalitan si Tito Sen, wala ring mangyayari diyan sa mga sa mga chairmanship diyan sa importanteng mga importanteng mga posisyon diyan o departamento diyan sa Senado. O pakinggan natin itong balita kay Lacson. Magbibitiw na bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee si Senate President Pro Tempore Ping Lacson. Batay sa pahayag mula sa opisina ni Lacson, gagawin niya yan matapos ipahayag ng ilan niyang kasamahan sa Senado ang kanilang pag-aalinlangan sa isinasagawang investigasyon ukol sa mga maanumalyang flood control projects. Naniniwala raw si Lacson na maayos niyang hinawakan ang mga pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Hindi mo maayos na hinawakan, Ping. Kalmado mo na hinawakan pero nilagay mo sa riles. Kasi supposedly ang hearing, kung ano yung tinatakbo, dapat doon ang direksyon mo Kumbaga may mga ebidensya, testimonya, kung saan papunta yon, sinusundan mo lang yon. Following the trail of evidence, following the exposés and testimonies. Hindi. Ang ginawa ni Ping, nilagay niya sa riles Ibig sabihin, kapag inilagay mo sa riles, may direksyon na yan. May direksyon na yan. Hindi ka na nag-iimbestiga kapag kaganyan. May pupuntahan na yan. Halimbawa, ayaw mong pumunta sa South, yung investigasyon. Ihaharap mo yung trend sa riles sa opposite position. Ganun ang ginagawa mo. You were calm, you were assertive, meron mga pasabog. Pero hindi mo fina-follow up yung mga pasabog. O dinadala mo yung pasabog doon sa mga dinidirect mo yung pasabog sa mga lugar kung saan malilito ang taong bayan. Ganon ang ginawa mo sa investigasyon. Ang ganda-ganda ng investigasyon ni Marcoleta Step by step Kung ano yung huli, doon tayo magsisimula ulit. Kung saan napunta, doon tayo ulit ngayon, iba-iba Nung naging si Lacson na, biglang naging labo-labo yung mga nung una ang ginigisa, mga diskaya, biglang nagkaroon ng DPWH, biglang nag-privilege speech, may 69 na mga congressman, kahit isang congressman wala siyang binabanggit dito. Tapos doon mismo sa Senate inquiry, ang hina-highlight lang yung mga pangalan ng senador sa Senado. Kaya nagtampo yung mga senador. Walang hiya kayo. Imbis na pinoprotektahan natin yung bahay natin, hindi. Sinusunog natin mismo yung bahay natin Pero meron aniyang nanggugulo. Gayunman, ibang usapan daw kung ang dismayado sa komite ay mga kapwa-senador. Kung mayroon sa kanila, walang tiwala, then hindi naman ako ganun kamanhid
para hindi ko maramdaman yon dahil nga nakapag-express na sila ng disappointment. Opo. At kung ang dahilan dahil meron nasa sangkot, meron mga pangalan ng aking mga colleagues na nababanggit. Sabihin na natin, dating Senate President Escudero, si Senator Estrada, Senator Villanueva. Ang tingin nila, bakit ang pinupuntirya, rightly or wrongly, at sasabihin ko, false yung narrative na nasusundan na pinupuntirya ko lang yung aking mga kasamaan at iniiwas ko doon sa sinasabing mismo mga arkitekto ng lahat ng Well, I am telling you that's false narrative. Hindi nga lumabas yung mga pangalan na yan dyan or lumabas yung mga pangalan na yan dyan noong dagdedemandang taong bayan that we invite these people. Depensa ka kagad eh. O interparliamentary courtesy. May mga ganun ka pa eh. Yung courtesy nga na yan, hindi nga ina-accord kay Inday Sara sa Kongreso eh. Hindi ba? So, hindi ka man lang nagpaka-plastic na sige, we will invite them. Pero hindi hinarang mo na kagad eh. Hindi mo pa ginagawa eh. O mano ba naman yung ang ginawa mo, sumulat ka na kagad sa Speaker of the House. Speaker of the House. O kaya, nagpatulong ka kay Senate President dahil Speaker to Senate President. Senate President, imbitahan mo si, through Boji D. Si Romualdez, hindi ba? Tapos sasabihin niya naggawa ko na sabihin ninyo pangit kasi kung ako Blue Ribbon Chairman, didiretso ko sa Speaker of the House para may respeto at sumunod tayo sa hierarchy. Naglumapit na ako kay Senator Soto para imbitahan sa Blue Ribbon Committee through Boji D itong si Romualdez. At sa kasalukuyan ay hindi pa po tayo sinasagot ng Kongreso. Maganda kung ganun eh. At least nag-effort kayo. Nung tinanong kayo, unang-una, nireject nyo kagad eh. Ay, hindi pwede. Kasi congressman yan eh. Hindi naman yan, hindi naman yan pwedeng pumunta rito para magtestimonya. O tayo, pwedeng, o vice versa, tayo hindi rin natin gagawin yun kung iimbitahin tayo sa Kongreso. Pero pwedeng imbitahin. Kasi nga, tinan mo, naimbita ni Senator Marcoleta si Toby Chanco. Nakapunta naman si Toby Chanco. So, ibig sabihin, pwede. Pwede. Pwede kang mag-imbita. Nasa kanila na lang kung a-attend sila o hindi. Hinarang mo kagad eh. So, nung hinarang mo kagad, yung pag-iimbita dito sa dalawa na to, nakahalata na sila na pinoprotektahan mo ang Kongreso at pagdating sa mga senador na nababanggit dito, hindi mo ginigisa yung mga nagbabanggit ng pangalan ng senador o katulad niyan. So ikaw, senador, ang sinabi mo, nakapagbigay ka ba sa kanya ng pera? Hindi po, hindi ko pa siya namimit. Mantakin mo, hindi mo pa namimit yung tao ni hindi ka nakapagbigay sa kanya ng pera tapos binabanggit mo yung pangalan niya rito. Mali yun. Mali po yun, sir. Dapat meron kang personal knowledge. O alimbawa, si pinatawag yung ay sinabi, binigay ko sa ganitong tao. O di ipatawag mo yung ganong tao. O sige, tawa. Totoo ba yung sinasabi nito na nagbigay sa'yo? Kung nagbigay sa'yo, kay, daw yun, Chis Escudero daw yun. Totoo ba? Binigay mo ba yung kay Chis Escudero? Sana ganun. Hindi eh. Pinabayaan mo ng lumutang yung narrative o yung thought na nagnakaw si Chis Escudero at saka si Villanueva dahil yung di umanong tao ni Villanueva binigay dito yung pera ni hindi pa kayo naghanap ng mga pruweba eh. Kasi lahat yan hearsay, dapat patunayan ni Alcantara eh yung mga pinagsasasabi niya. At saka ito pang isang masama, pumayag ka na na mag-control ng mga testimonya ng mga resource person dyan, ang Department of Justice, which is hindi daw nangyayari yan. Usually, invited ang Department of Justice para magbigay ng kanilang opinion. Pero hindi sila pwedeng makialam sa kaso. Saka na yung kasuhan kapag natapos na yung hearing tapos mayroon na kayong rekomendasyon. Hindi eh. Dito, si Boying nakaupo tapos yung mga testigo inuuwi niya sa kanyang opisina. Pagbalik, may dagdag ng mga affidavit. Pinayagan mong mangyari yun which is hindi dapat daw nangyayari yun.
Dapat lahat dito sa Senado nanggagaling, boom, 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 tapos irerekomenda sa mga ahensya ng gobyerno para imbestigahan din on their own at sampahan ng kaso yung mga dapat sampahan ng kaso. Eh dito, hindi magsasalita, hindi pwedeng sagutin ng mga, tanungin ng mga senador, dadalin ni Boying, iuuwi niya. O, anong gagawin nila doon? Hindi nyo naman alam. Baka mamaya binraping na yan, binribe na yan, tinakot, inextort na yan. O, pagbalik doon, may bago ng testimonya, may supplemental na. Hindi pa nga napapatunayan yung initial na affidavit niya, may supplemental affidavit na. Ano ibig sabihin nito? Lutong Macau na yan. Inaano nyo, nire-release nyo yung direksyon ng investigasyon imbes na sundan yung mga testimonya at ebidensya na meron kayo. Ito na sina dating Speaker Romualdez at dating Congressman Saldico. Well, I'm telling you, that's a false narrative. Sabi pa ni Lacson, walang katotohanan ng alegasyon ng netizens na itinigil umano ang investigasyon ng Senado dahil nabanggit sina dating House Speaker Martin Romualdez at dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico at ang anilay pagdiin ng komite sa mga senador na idinawit ng resource person sa flood control kickbacks. Pinabulaanan din ni Lacson na nagpapapogi siya sa mga pagdinig. Last term na raw niya ito, hindi na niya kailangan ng political capital. Para sa bayan na nga lang ito, parang ito na lang yung balik utang na loob. So, hindi kamo, lumalabas yung mga issue mo. Lumalabas yung issue na smuggler yung anak mo ng simento, di umano. Diyan sa customs. Oo, yung pagpapanggap mo, tapos na yan. Ine-expose, kahit yung mga pag-expose sa'yo ni Miriam Defensor Santiago, lumutang ngayon. Kaya nape-pressure ka na. Kasi para ka rin si Risa Ontiveros, linis-linisan ka. Pero sa totoo lang, madumi ka talaga. Meron lumutang yung issue mo sa Kuratong Baliling. Lumutang yung issue mo kay Bobby Dacer na pinagpapatay di umano ninyo. O tapos yung pagtakas mo noon, lumutang lahat yun, bumalik lahat yun. Lahat nung sinasabi ni Paeldon na yung anak mo ay merong kaharian ng mga simento sa customs. O hindi ba lumutang lahat yan kaya ka na-pressure? Akala mo nakalimutan na ng tao yan? For the longest time, naging tahimik ka nga na senador eh. Naging tahimik ka na senador kasi ang dami mo ring bahong itinatago. Oo, kaya ang sinasabi niya, last na daw niya ngayon eh. Kaya siguro, kumukubra na ng bonggang-bongga sa mga ipinagtatanggol. Siguro, hindi ko sinasabing totoo ha. Baka naman, kaya last term na, last hurrah. O, di ba? Yan yung sinasabi natin, Ping. O, mahirap kasing maglinis-linisan kapag may itinatago ka rin baho, unti-unti. Hindi naman nakakalimot ang Pilipinas eh. O, lumalabas yung mga baho mo nung panahon pa ni Pinoy. Naging tahimik ka nung panahon ni Pangulong Duterte eh. Kasi alam mo na kapag lumutang yung mga issues mo na yan sa panahon ni Duterte, tatrabahuin ni Duterte yan. O ngayon, anong ginawa mo? O di ba ngayon, nag-iingay ka ngayon? O tapos biglang nung pag-iingay mo, nag-ingay din ng taong bayan, naungkat na naman yung mga baho mo. So ang gagawin mo, aalis ka na kunyari sa Blue Ribbon para hindi ka na mapuntirya. Para yung reputasyon mong malinis, pati yung kabaklaan mo, sabi ni Miriam, ay hindi mabisto. O, hindi ba? O, syempre, pag alis niyan dyan, wala na yan, mananahimik na yan, parang parang pipi na naman yan. O, kasi nagamit na siya eh, nagawa niya na eh, yung kanyang trabaho eh. Ano yun? Guluhin yung investigasyon. Guluhin. Na hindi mapunta kay Bongbong Marcos. Na principal nila, hindi mapunta kay Romualdez yung mga issues. Kaya nga, sabi ko sa inyo, si Boying Rimulya nagsasampa-sampa na ng mga kaso eh. Doon sa mga involved, pinangalanan dito kahit wala pang ebidensya eh. O, hindi ba? O, kaya mamaya, mayroon tayong pag-uusapan din tungkol dyan sa statement ni Marcos na yan. Sa pagkatagal-tagal ko rin na ginugol na panahon bilang public servant, mga basing na nakukuha ko. Pero sige lang, hindi naman ako na-distract doon. Pero pagka yung mga colleagues ko na ang nagpapahayag na hindi na sila happy o kaya disappointed sila, ibang usapan yon. Kasi nga, sila yung nag-elect sa akin. At sila nag-elect ng lahat ng chairpersons ng lahat ng komite. So pag wala silang, pag majority sa kanila, wala nang tiwala, what is left, no, for me to decide on or to do except
magbitin na lang bilang chairman. Hindi naman aniya nangangahulugan na kung magbitiw siya sa komite, titigil na ang laban niya kontra korupsyon. Kailangan munang i-manifest ni Lacson ang kanyang pagbibitiw sa plenaryo. Pagkatapos ay maghahalal sila ng bagong chairman. Bago inanunsyo ang pagbibitiw, kinansela ni Lacson ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ukol sa katiwalian sa flood control projects. Kinansela nila ni Tito Soto. Bakit? Kasi nga napakalakas ng clamor ng taong bayan patungkol dito sa flood control na ito at hindi na nila makontrol. Hirap na silang makontrol kasi ultimong yung mga testigo na kinukuha nila dito, hindi na nila nakokontrol yung mga statement ng mga tao na yun Hirap na hirap silang pagtakpan tapos biglang lumalabas ng kusa yung mga pangalan na pinoprotektahan nila. Kaya mas mabuti pa magbitaw na lang kesa madamay pa. Na nakaschedule ngayong linggo dahil nakiusap aniya si Senate Finance Committee Chairman Senador Win Gatchalian na i-prioritize ang budget deliberations. May hinihintay din daw silang dokumento galing sa ibang ahensya. Pero paglilinaw ni Lacson, hindi pa tapos ang kanilang investigasyon. Kasama pa raw sa mga iimbitahan nila sina Romualdez at Co. Pinatawagan ko yung DOJ kung totoo bang mayroong tell-all affidavit yung mga diskaya. Pareho ang tugon, hindi available at yung sa executive judge, pinadala sa NBI pa yung specimen signatures ni Atty. Spera, kaya mga kulang daw 1 linggo bago lumabas yung resulta. Ganun na ng DOJ, medyo parang vacillating yung mag-asawa at hindi raw talaga definite kung talaga magte-tell all o hindi. Nananatiling suspended until further notice. Kasi Simple lang naman yung Espera, pwede mo namang ipatawag Marami namang mga abogado dyan Oo, di ba? Diyan sa Senado na pwedeng magtanong sa kanya. Malalaman kung nagsisinungaling siya o hindi ba't hindi mo na lang ipatawag? Meron pang RTC. Wala namang hearing na involve ang RTC. Kasi kayo dyan nag-iimbestiga para sa in aid of legislation. Di naman kayo nag-iimbestiga to convict Because you don't have that powers. In aid of legislation lang kayo, you can only recommend cases sa mga proper agencies. Ito naman siping niloloko pa yung tao hindi natin alam kung kailan magkakaroon ng puwang. Sa panawagan ng ilan na ipaubaya na sa Independent Commission for Infrastructure o ICI ang investigasyon sa flood control anomalies, That's also one option. Pero sa tingin ko, lalo nang mapapasama yung perception sa Blue Ribbon Committee. Tsaka sa inyo, sir. Tsaka sa napasok inyo. na, nabanggit na yung pangalan ni dating Speaker Romualdez at meron nang lumalabas na malinaw na ebidensya kasi corroborated na mga records. Yung kay ex-Congressman Saldico, lalo pangit namang ite-terminate. Di lalo nang nabuo yung suspicion, na-reinforce pa yung suspicion na talagang pinoprotektahan namin yung dalawa. Makokontrol ko ba yung nagbanggit ng pangalan ni dating Senate President Escudero? Makokontrol ko ba yung... Hindi mo makokontrol yun, sir. Yung pagbabanggit ng pangalan ng mga senador. Pero mapapatunayan mo sa committee mo whether nagsasabi ng totoo yun o hindi. It depends on how you interpolate them. It depends on how you ask them questions about it. Kasi nabanggit yung pangalan ni Escudero. Anong preba mo about it? Na-meet mo siya? Nagbayad ka sa kanya mismo? May message ka? Nag-message siya sa'yo? Meron bang ganun? Wala po. Kung wala naman pala, bakit natin dinadamay? Kasi po yung tao niya ang yung tao niya ang nagsabi na ganitong ganyan yung tao na yung konektado sa kanya. Ipatawag natin yung tao na yun para malaman totoo ba o hindi. Tao ni Escudero, totoo ba yung sinasabi nito na nakatanggap ka ng pera sa kanya? Opo, at ibinigay ko po yun kay Escudero. Di yun na. Di ba? Pero hindi ka nga dumating sa punto na yun nung nabanggit yung mga pangalan nila. Anong ginawa ng Department of Justice? Nagsampa kagad ng kaso, nag-freeze kagad ng mga assets. Hindi pa naiimbitahan yung mga ibang mga pangalan na kinonekta dito sa mga politiko na ito, senador na ito. May mga freeze order na ang AMLAC. Ginigipit niya yung kapwa niyo mga senador. Hindi sa pagtatanggol mo sila. Pero dapat, ang mga line of questioning mo, ano ba yung makakapagpatunay na totoo yung mga sinasabi mo? Kasi, sinisiraan mo yung mga senador dito. Hindi ba? Dapat ganun yun. Hindi mo ginawa yun
nagbanggit ang pangalan ng tatlo kong dating kasamahan at kasamahan sa ngayon. Sabi ko nga, kung saan kami dadala ng ebidensya, dito kami pupunta. Para sa GMA Integrated, Hindi totoo yan na kung saan ka dadali ng ebidensya, doon ka pumunta. Dinala mo yung hearing sa Kabulastugan. Oo. At ito nga, yung isa pang mainit na issue na lumutang nitong nakaraan. Itong si Remulla daw ipoproklama ngayong Lunes bilang ombudsman. Pakinggan natin. Bukas na raw nakatakdang iproklama si Justice Secretary Boying Remulla bilang susunod na ombudsman. Ayon yan kay Senator Amy Marcos. Sa isang social media post, sinabi ng senador na tunay raw na itim ang kulay ng bayan. Isang sapilitang pagtatalaga umano ang pagproklama kay Secretary Remulla dahil aniya hindi raw siya karapat-dapat at mayroon pang nakabinbing kaso. Unang sinabi ni Remulla na nasa Judicial Bar and Council na ang kanyang clearance kaugnay ng nakabinbing niyang kaso. Agad ding pinabulaanan ng Supreme Court ang statement ni Marcos at sinabing wala pang shortlist na pagpipilian ng Pangulo. Yun. So ngayon, ito ang kinakatakot kasi natin na itong si Boying Remulla ay maupong ombudsman. Kasi kapag ang pipili kasi nito ay presidente ng Pilipinas. Alam naman natin gaano katangang pumili yan si Bongbong ng mga ilalagay sa gobyerno. Tara mo si Claire Castro, pinili eh. Walang utak yun, pero pinili pa rin niya eh. Ngayon ito si Boying, ilalagay nila yan dyan. Kasi nga hindi nagtagumpay yung unang plano nila eh. Impeachment kay Inday Sara. Hindi nagtagumpay yun. Hinarang yun sa Senado at hinarang din ng Supreme Court yun. So ang tanging paraan na lang para ito si Inday Sara ay mawala sa landas nila sa 2028 through plunder cases initiated by the Office of the Ombudsman. Kasi yung ombudsman yan ng parang Department of Justice ng mga nasa gobyerno. Ang iniimbestigahan ng ombudsman, kinakasuhan ng ombudsman, yung mga politiko sitting at saka yung mga dating politiko for corruption and for crime na hindi pagsunod sa kanilang mga alituntunin at sa kanilang mandato. Yun ang trabaho nito. At 6 na taon ito 6 na taon. Kapag inilagay na yan ng presidente dyan, kahit sinong presidente pumalit, hindi na yan pwedeng tanggalin. Matatanggal na lang yan through impeachment. Ang dami-daming kaso nito ni Boying Remulla. Yung ginawa pa lang niya kay Bantag, kay Teves, kay Pastor Apollo Quiboloy, kay Pangulong Duterte, ganun kademonyo ito. Tapos mailuluklok bilang ombudsman na pwede niyang kasuhan lahat ng mga politiko. Di ang dali-dali niya ng kasuhan si Pulong, si Baste, si Inday Sara, Bongo, Bato, lahat na lang ng mga alyado ni Pangulong Duterte, napakadali na niyang kasuhan. At kapag nagawa niya yun, wala na. Kasi may mga perpetual disqualification yan. Ibig sabihin, hindi na sila pwedeng tumakbo sa mga posisyon sa gobyerno. Kapag ganyan, di ba? Kasi ombudsman, tapos Sandigan Bayan. Yan yung yung Sandigan Bayan, yan yung pinakakorte, itong ombudsman, yung parang Department of Justice, para silang piskalya. Sila ang nag-iimbestiga, sila ang nagki-case build up para sa isang government official na lumabag, kunyari, katulad niya si Inday Sara, yung impeachment kay Inday Sara, palalakasin lang niya yan dyan. Tapos, ipa-plunder niya na sa kanyang opisina. Papunta na sa Sandigan Bayan. Yun yung kanilang huling plano. Actually, ang pinakahuling plano, second to the last pala yan. Ang pinakahuling plano nila para mawala si Inday Sara sa sa kanilang radar, mamatay yan. Yun ang huling gusto nilang mangyari, mga bossing. Kaya ingat tayo. Well, good thing. Kasi ang Supreme Court nagsalita, wala pa silang shortlist. Ang problema kasi dito, pag yan nalagay sa shortlist, hindi naman dito issue yung wala pa siya sa shortlist. So parang na-extend lang yung mga araw na hindi pa na itatalaga itong si Boying. Pero dapat ngayon pa lang kasi nagtatalaga na yung presidente habang wala pa sa listahan si Boying.
O unless inaantay niya na mailagay sa listahan si Boying, paglabas ng Supreme Court, ipaproklama niya si Boying. Ganon din. Pinatagal lang natin pero sa impyerno pa rin ang punta ng natin ng opisina ng ombudsman. 'Di ba? Napakapangit niyan. Kasi dapat talaga hindi na siya masama sa shortlist sa dami ng mga isinampang kaso sa kanya. May mga issue pa nga na yung mga docketing, yung mga docket numbers, pinagkaka-cancel daw. O para yung mga demanda sa ombudsman kay Boying Remulla hindi lumabas sa record. O meron pang disbarment case, meron pang mga kaso sa Supreme Court. May kaso pa may ikinaso pa sa kanya si Amy Marcos, sila Basti Duterte, sila din Torion. Oh, bakit magiging ombudsman yan? So napakadelikado yan. Pero ito ang pinakaano niya na because this is almost a done deal. This is Amy Marcos speaking. Kahit papaano, marami yan insider. At talagang gustong iupo ng Malacanang ito si Boying. Oh, gusto talagang, ito si Boying naman, gusto ring magpagamit sa Malacanang. Ewan ko kung anong nahihita niya dyan. Muntik na nga mamatay ito. Itsura pa lang nito parang bangkay na eh. Pero, bakit hindi na lang ito gumawa ng matino sa bayan? So napakadelikado ng usapin na yan mga bossing ha. Napakadelikado ng usapin na yan. Ito naman yung sinabi ni BBM na kailangan daw dumaan sa due process. Diyos ko po, due process? Kailangan daw dumaan sa due process ang investigasyon ng flood control scandal. Putang ina nyo talaga eh. Bakit pagka kayo yung iimbestigahan may due process kailangan? Pero bakit si Pangulong Duterte nung pinadala nyo sa ICC walang due process? Nakalagay sa rule na dapat humarap siya sa korte sa Pilipinas, hindi nyo na ginawa. Si Inday Sara walang due process. Diba? Si Pastor Apollo Kibuloy walang due process. Grabe ang pagpe-persecute nyo. Pati ba naman yung mga assets niya, i-freeze ninyo, private na tao yan, simbahan pa yan. Hindi ba? So may due process para sa mga kalaban, para sa inyo, pero sa mga kalaban nyo, weaponized yung mga ahensya ng gobyerno. Kapal ng pagmumukha mo, bongbong. Nagbabago ang posisyon ng Malacanang sa investigasyon sa flood control scandal. Due process ang pangako ni PBBM sa lahat ng nasasakdal. Narito ang Agenda Weekend Report ni Ivy Reyes. We have to follow the law. Otherwise, whatever we do is not legitimate. And we have to be very, very clear that... Kapal mo. We have to follow the law pero hindi kayo nagfa-follow ng law. Bongbong, ikaw ang pumirma ng 2025 GAA. Ang yabang-yabang mo pa sa harap ng Judicial Bar Council of the Philippines. Ang yabang-yabang mo pa nung sinasabi mo sa kanila na you've reviewed 4,000 pages. You've analyzed, you've studied, you've vetoed some. You signed it, you reviewed it. Tapos ganito ka magnanakaw yung 2025 budget tapos sasabihin mo dumaan sa due process. Dapat nga, ma-impeach ka na kagad eh. Wala nang sabi-sabi, dapat ma-impeach ka kagad eh. Dapat mawala ka kagad sa posisyon eh. Dapat nga, hinahablot ka na pababa dyan eh. Dahil kasalanan mo lahat yan. Kung hindi mo pinirmahan yun, di sana hindi tayo ninakawan ng bonggang-bongga ng mga... Taki mo, tatlong budget na yung pinirmahan mo. Puros, kawatan. Yung mga budget na yan. Tapos gusto mo ng due process. Baka kailangan nyo ng mahabang panahon para dyan sa due process para malinis nyo yung mga pangalan nyo. We go after the guilty ones. Hindi minamadali ang investigasyon. Ito ang paninindigan ni President Bongbong Marcos. Akala ko ba bibilisan mo? Akala ko ba may mananagot? Ba't hindi mo mamadaliin? Kailan yan? 10 years? Ubus nyo na yung perang ninakaw nyo nun. Kung ganun katagal. Akala ko ba kailangan agad-agad? Ba't biglang ngayon hindi na mamadaliin? Ang dali-daling ninakaw yung pera natin eh. Tapos biglang patagalan pagdating sa pagsasampa ng kaso? Patagalan pagdating sa investigasyon? Sa gitna ng pagdinig sa controversial na flood control scandal, anya, kahit pa hindi na sekretong hindi naman inosente ang karamihan sa mga naiimbestigahan, marapat pa rin daw nusundin ang batas at dumaan sa due process ang lahat ng kilos ng gobyerno. Ayon pa kay PBBM, walang bisa ang investigasyon kung mamadaliin dahil matibay na ebidensya ang kailangan ng administrasyon kapag iniharap sa korte ang mga... bakit si Boying Remulla sampa ng kaso kagad? Ikaw ang boss niyan. 'Di ba?
Sinampahan na ng kaso si Senator ganito, si Senator ganito, si Senator ganito, freeze na yung asset nila. Eh bakit pagka yung mga kalaban nyo ang bibilis ng kaso sa kanila? Pero kapag sa pinsan mo, wala, ang tagal. Kapag sa mga alyado mo, wala, ang tagal. Kailangan ng due process. Tingnan to, hipokrito. Nasasakdal. Congressional hearings pa lang, nakatatanggap na ng kritisismo ang Marcos Jr. administration. Isa na rito si Vice President Sara Duterte na nooy sinabing kayang-kayang ituro ng Pangulo kung sino ang salarin sa mga anomalyang flood control scandal. Mariin namang pinaninindigan ng Malacanang na kaya hindi minamadali ng administrasyon ang investigasyon ay dahil hindi naman katulad ni former President Rodrigo Duterte si PBBM na malatokhang style ang porma ng hustisya. Para sa Ganun kasi talaga. Kailangan talaga mabilis eh. O, so dahil dyan, sa pagmamalinis nyo na naman, patungkol dyan sa... Pagmamalinis nyo, patungkol sa dyan kay Claire Castro. O, meron ako ipapakitang video sa inyo. Nako po, si Chabit. Yari kayo dito. Oo, talagang dahil binabanatan nila ng husto si Chabit at gusto nilang gamiting or gawing fall guy. O, si Chabit nagsalita na at ito ang kanyang pasabog. Magandang oras po sa inyo lahat na nakikinig sa akin. Meron na akong gustong sagutin ang bato ng Malacanang. Noong nagpunta ako sa Roma, binato ako ng katakot-takot na mga trolls. Ang tawag ko dyan, attack dog. Alam niyo ba attack dog? Ulol na aso, pag nakaamoy ng pera, kakagat. Now, sasagot, lahat, tandaan niyo po ito, isa lang ang salita ko. Pag may totoo sa mga panira nila, magpapakulong ako. Ngayon, hindi sila nakontento sa trolls. Ngayon, ang naging trolls, yung spokesperson ng Malacanang, Claire Castro, Yusek Claire Castro. Ganun ba kababa ang spokesperson Malacanang? Naging parang attack dog. Dahil kung basta magsalita, parang attack dog. Alam niyo ba, girl? Ang pagsasalita mo, para kang attack dog. Alam mo ba, attack dog, sinabi ko na, pag nakaamoy ng pera, kakagat. Yon. Pag nakaamoy ng pera si Claire Castro, kumakagat. Kakahol ng kakahol, parang disusi. Para siyang jukebox. Pag nilaglagan mo ng pera, kakanta ng kakanta, di ba? Oh, so yan ang description. Ganito kabaho ang reputasyon ni Claire Castro. Which is para sa akin, accurate yan. Sobrang sinungaling eh. Makikita mo na lang yung mga interview niya, yung mga press releases niya eh. Iba-iba eh. Abogado pa man din yan, pero tatanga-tanga. Pero ayun na nga. Minsan, nagpapakatanga ang isang tao. Kasi nagtataka ako, magaling naman to noong hindi pa to, nung vlogger pa to. Tapos nagre-react siya sa mga issues ng bayan. Marunong naman eh. Nagtataka ka ngayon, bakit ang tanga-tanga na? Minsan talaga, pagdating sa pera, nagiging tanga ka. O tingnan mo, ang laki ng budget na hinihingi ng PCO. Ang budget na hinihingi ng PCO sa isang taon, 3 billion. 3 beses na mas malaki sa budget ng Office of the Vice President. Wala mang operation siyang mga yan. Wala namang mga sandamukal na mga proyekto mga yan. Pero magtataka ka, 'di ba? Kasi ang PCO kailangan lang naman yan, mikropono, camera, istasyon sa pagbabalita. So sweldohan mo ng mga tao diyan, magkano lang mga sweldo niyan? Pambayad ng opisina, ano na yan, napakadaling i-budget niyan. Pero yung extra, saan napupunta? Ayun na nga, ito siguro yung sinasabi ni Manong Chabit. Na kapag pinasakan mo ng pera, kahit mali-mali, kahit magsinungaling, okay lang. Bakit? Sarap buhay eh. Kumakain ng pangmayaman eh. Saan na ba kayo ng attack dog na ikaw na mismo ang nagsasalita? Magsalita kayo ng totoo para paniwalaan kayo ng tao. Wala kayong isang salita eh. Sasagutin ko, ano yung mga issue mo sa akin? Nabanggit mo, weteng. Sabihin ko sa'yo, on record tayo mag-base lahat. Kung gusto kong weteng, panahon ni GMA,
Madami akong makukuha. May kinuha ba ako mas isa? Magtanong kayo sa mga may ng STL, yung mga nagpapaweting nung araw doon sa bayan, sa probinsya ni Presidente. Wala akong kinuha. Kung interesado ko, ang dami mong nakuha. O, yun ang sagot ko sa wedding. Ano pa ang issue? Ang dami mong binabato na hindi totoo. Ano pa ba yung mga issue niya? PCSO. PCSO. Ikaw nagsabi yan, ha, girl? Miss Claire Castro. Ikaw nagsabi, ano ba meron dyan? Bakit yun ang gusto mo? Bakit yan? Direktor. Bakit pinagpipilit mo direktor? Hindi ko po pinagpipilit. In-offer yan dahil ang sinabi sa akin ni First Lady noon, ikaw nagsabi si First Lady noon, there must be something for Manong Chavit ang laki na tulong. PCSO o PAGCOR. Kinongratulate pa ako yung mga kaibigan niyang babae sa mga barkada niya sa Bacolod. Manong, congratulations, binigay na pala sa yung PAGCOR. Oh, mabuti naman para ibigay ko sa mga mayors ako para ang dami tumulong kasi. Hindi rin binigay. Siba, okay lang, nagtabo ba ko? Antay, mag-antay pa rin ako. Antay. O, kung hindi, PAGCOR, PCSO, wala rin. O, ito na. Nagtambo ba ako? Hindi. Antay pa rin ako. Pinag-antay ako, antay pa rin. Pumunta sa bahay ko si Milyonaryong Robles. Chairman ngayon ng PCSO. Milyonaryo na raw. Kaya tawag ko dyan, Milyonaryong Robles. Pumunta sa bahay. O, Manong, gusto kitang tulungan. Ganito. Ibibigay ko sa iyo ang... Magantay ka lang. Antay. Oo. Bibigay ko sa iyo ang Laguna at Batangas. So, salamat naman para maibigay ko sa mga mayors na tumulong. Nung ibibigay na, tapos na antayin mo lang na matapos ang kontrata, nung tapos na, kinausap ako. Kailangan kausapin mo sa taas. Bakit? May instruction sa taas na bibigay sa iba. So, sino? Yun daw, doktor niya at saka meron pa. Hindi ko nasasabihin yung iba. Sosyo sila. O, nagantay ako, nagtampo ba ako? Antay pa rin ako. Antay lahat ang sinabi. 3 taon na ako pinag-antay. Antay Marcos na ako. Pinag-antay ako . So, yun ang sagot ko sa PCSO. Wala akong interest, girl. Sa PCSO, director lang. Girl. Wala siya interest, girl. Hello. Hindi kasi ganito naman. Medyo masama din naman talaga yung ginawa nila dito kay Chavit. Matapos nilang pakinabangan . Iniwan na lang nilang parang basahan . Kay Chavit di pwede yan. I spent millions. Ikinampan niya kita. Nakikita ko yung mga kasama mo nakikinabang. Tapos ako, gusto kong ipasok dito yung... Kasi si Chavit Singson, meron yan gustong ipasok sa Pilipinas na manufacturing ng... Kasi meron siyang sariling brand ng sasakyan yung Baluarte Motor Works. Gustong ipasok ni Manong Chavit dito yung pabrika na gusto niya gumawa ng pabrika na galing sa China at makikipag-coordinate siya or makikipag-sosyo siya sa China. Pagdating doon sa hindi yata napayagan yun. Hindi napayagan. Legit yung negosyo pero hindi napayagan. Sabi nga ni Chavit, ang dami ko pang pinag-donate sa gobyerno . So, syempre, pagka, ganun naman talaga, when you give something, you spend money, sabi nga nila, to make money. So, syempre, negosyante itong matandan to. So, kung you scrub my back, I scrub yours. Parang ganun . Diba? I scratch your back, you scratch my back.
Dapat ganun. Ang problema, traidor talaga eh. Ang gusto kasi nito nila Marcos, sila lang ang yumaman, sila lang ang kumita. Ayaw nila yung iba. Gusto nila yung mga talagang kadikit lang nila yung kikita. Pero yung ibang mga pinagkakitaan nila or nakatulong sa kanila, tinabla nila. Isa na nga lang dyan, si Pastor Kibuloy. Ang laki ng naitulong sa kanya. Anong ginawa niya? Pinakulong nila. Ito si Pangulong Duterte, pinalibing yung tatay niya. Anong ginawa nila? Tinapon nila sa ibang bansa. Si Inday Sara, hindi siya magiging presidente kung hindi nag-giveaway si Inday Sara at ikinampanya siya. Ano nangyari? Hindi ba? Pina-impeach nila. Ganyan kasi ka-traidor itong mga punyeta na ito. Itong mga demonyo at hudas na ito, ganyan sila ka-traidor. Ang malaking pagkakamali nila, ang tinraidor nila, isa rin demonyo. Ito si Chavit Singson, demonyo yan. Nakapagpa-impeach nga ng presidente yan, si Erap. So ito has been in the industry for a long time. Hindi mo na maloloko ito. Na sinasabi mo, interest. Anong pinag-interesan mo dyan? Sila nag-offer niya, director lang. Dahil yun ang bakante nun. Isa-isa, nag-appoint. Meron na naman na-appoint. Sabi ni Presidente mismo, baka naman malaking hindi, director na lang daw. Director, okay. Madali yan. Libo yan, dami yan. Sabi naman ni Secretary Lagdame, ako bahala. Director lang ng PCSO, ako bahala. Antay ka lang. Antay. Isa-isa, may na-appoint na director. Tawag na naman ako. May na-appoint na, wala naman. Akong bahala, Manong. Antay ka lang. May na-appoint na naman. Nagkita kami, akong bahala. Antay ka lang. Hanggang napuno. To cut the story short, napuno. Ayun. Hanggang ngayon, wala. So, wala silang isang salita. Kaya ikaw, girl, dapat isa lang ang salita nyo, huwag kayo magsinungaling. Dahil lahat ng sinasabi mo, puro kasinungalingan na panira lang sa akin. Kaya para kang, kung umasta ka, para kang attack dog. Alam mo na attack dog. Ulol na aso, pag nakaamoy ng pera, kumakagat. Parang gano'n na ang tsura mo sa, hindi ka na spokesperson ng Malacanang. So, umayos kayo dyan. Spokesperson supposed to be a professional, hindi attack dog. Bago kayo magsalita, i-check nyo muna kung totoo. Puro kasinungalingan yung panira nyo sa akin. Sasagutin ko sa isa. Kung babanatan nyo ako ng mga kasinungalingan, babanatan ko kayo ng doble. Hindi ko lang nadala yung papel dito. Sa susunod, papakita ko. Senator pa lang ang presidente. May kaso na. Yung Napoles. Dinemanda na siya. Nakademanda siya. Pakuha mo nga yun. Hindi ko lang nadala. Yun ang on record. Ako, binabato nyo, puro haka-haka, puro sali-salita na hindi totoo. Eto, pag nagsabi ako, totoo. Hindi, totoo to kasama talaga yan si Bongbong Marcos sa Napoles scandal. 200 plus million yung ifinanel niya sa NGO ni Napoles. Pero hindi siya nakulong. Ang nakulong 3 lang. Enrile, si Jinggoy at saka si Bong Revilla. Yun lang ang nakulong. Pero siya hindi. Pero meron talaga siyang kaso. Kaya nga yun ang pambanat sa kanya ng Vice President Kaya nga nung tumakbo yan ng Vice President, hindi yan nanalo kay Leni Robredo kasi sariwang-sariwa pa yung pagnanakaw nila nun kay Napoles. At in-expose siya ni Cayetano doon. Hindi ba? Sabi, pagka usaping corruption, wala ka. Yung pamilya mo magnanakaw. So ikaw, pagdating sa usapin ng corruption, wala ka kasi kurakot ka. Kaya hindi siya nanalo kay Leni Robredo noon. Dahil doon. Meron mainit na hanggang ngayon, Napoles, mainit pa rin yung kaso pero naririnig mo yung pangalan niya pag Napoles. Hindi na, natabunan na nila yan. Pero ang totoo, kinasuhan yan ng plunder dahil sa pagfa-funnel niya ng pagpa-funnel niya ng pondo sa NGO ni Napoles. Bakit hindi na-convict? Puta, magaling talaga sila sa plunder
Yung tatay nga niya ang tagal na ng paplunder, ang tagal na nagnakaw hindi ba? Hindi nga pa nga naisosoli lahat ng mga nakaw na yaman sa Pilipinas dahil ang mga abogado nila magaling magtanggol ng magnanakaw O nagamit din niya yung kung gaano kagaling yung tatay niya sa pagtatanggol sa pagnanakaw, ganun din siya kagaling. Kita mo, hindi siya na-convict o hindi siya napasala, nakulong noong panahon ng Napoles. Sinong may kaso? Nagdemanda si Senator Bongbong Marcos. Panahon ni Napoles, kasama siya ron. Sabi ko to, hindi ko sinasabi to dahil lang sa kasinungalingan mo, sasabihin ko lang to. Sige, magsinungaling pa kayo. Eto. Bongbong Marcos sued for plunder over pork barrel scam. Yan, 'di ba mahilig si Claire Castro maglabas-labas ng mga news item na ganyan. Pagdating kay Duterte, dami niyang news item. Oy, bakit hindi mo ilabas tong news item na ito? Claire Castro. Na magnanakaw si Bongbong, senador pa lang. Di ba? Ayan ang naka-record. Madam Spokesperson. Ito. Girl, tingnan mo ito, girl. Ito. Bongbong Marcos sued for plunder. Plunder filed versus Bongbong Marcos over 205 pork barrel scam. Yan ang record. Hindi ko na sana ilalabas to, pero girl, ikaw nag-umpisa, tatapusin ko. Pagsalita kayo, yung totoo. Ako, sasagutin ko kayo, puro totoo ilalabas ko. Yon. Di ba? Yari kayo kay Manong Chabit. Sabi ko nga sa inyo excited ako dito sa balitaktakang ito. Nagkamali kayo ng tinraidor. Nagkamali, hindi nga napapatay ni Atong Ang to Hindi nga napapatay ni Erap ito Hindi nga napapatay ni Crisologo to nun Matindi tong tao na to. Hinubog na itong tao na to ng politika. Kaya kayo na mga bagito pa lang daw sa politika, putya ka na hindi nyo siya kaya. Tingnan natin kung saan naabot itong bangayan ng asong galisin na may rabies na pagka nilaglagan mo ng pera sa bibig ay kakanta ng kakanta na katulad ni Claire Castro. Mati ka ba to? Tama ito. Focus tayo sa Malacanang. Yung mga magnanakaw sa Malacanang, focus tayo dyan. Kasi walang magnanakaw sa baba kung hindi magnanakaw yung taas. Noong panahon ni Pangulong Duterte, walang ganyan. Takot na takot magnakaw ang mga nasa ibaba dahil papangalanan talaga sila ni Pangulong Duterte. Ito si Marcos. Hanggang ngayon, ni isa wala pang pinapangalanan Panay nga ang depensa, pati spokesperson niya, dinidepensahan si Martin Romualdez spokesperson ng Malacanang, dinidepensahan si Martin Romualdez. Diyos mio. Anyways, maraming salamat mga bossing. Sana nag-enjoy kayo. Huwag kayong maniniwala sa mga pinagsasabi ko. Lahat ng yan ay pawang kasinungalingan, walang katotohanan, for entertainment purposes only. Mabuhay kayo. I'll see you again next vlog. Please like, subscribe, share, and hit the notification bell. Mabuhay ang Bayang Pilipinas. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag.
sa